Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. Malugod namin kayong tinatanggap sa ating pagsamba dito sa Napico Christians Alliance Fellowship. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon na muli niya tayong tinipon bilang isang pamilya sa pananampalataya. Ngayong buwan ay ating pinag-aaralan ang buhay na pinamumunuan ng Espiritu Santo. Sa araw na ito, ang ating tema ay The Fruit of the Spirit mula sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Ang tunay na sukatan ng pagiging Kristiyano ay hindi nga lamang ang ating nalalaman lamang o ginagawa, kundi ang karakter ni Kristo na nakikita sa ating buhay habang tayo ay sumasamba. Hilingin nating baguhin tayo ng Espiritu Santo upang mamunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo habang binabasa natin ang isang verse mula sa Psalms 92, verse 1 to 2. Sabi dito, no? It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pusong pasasalamat. Salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong muli kaming makasamba bilang iyong bayan. Panginoon, linisin mo nga po ang aming mga puso at alisin po ang anumang hadlang sa aming pakikipagtagpo sa iyo. Naway ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Espiritu Santo, ikaw nga po ang aming inaanyayahan na manguna sa aming pagtitipon. Buksan mo po ang aming isip upang maunawaan ang iyong salita at baguhin mo ang aming puso upang makita sa aming buhay ang bunga ng iyong presensya. Pagpalain mo po ang bawat bahagi ng aming pagsamba mula sa pag-awit, pananalangin, pagbibigay, pakikinig sa iyong salita at sa aming pakikipag-isa sa banal na hapunan. Ang lahat ng papuri at karangalan ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo nga sa bawat isa, kamusta ka? No? Kamusta ang bawat isa? Talagang hinanda ng Panginoon ang araw na ito upang magkasama-sama tayong lahat para sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen? Kaya kung talagang tayo ay nagagalak sa presensya ng ating Panginoon, sabihin mo, purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Isigaw mo, purihin ang Diyos! Tayo ay sumigaw sa galak. Ang lahat ng nilalang ay sumigaw sa presensya ng ating Panginoon at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya wag mong ihanda kung ano man ang iyong nararanasan sa panahon na ito, ano man ang problemang pinagdadaanan natin, kalimutan natin yan dahil ano man ang daruwak ng ating buhay, pupurihin at sasambahin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Kaya ipalakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ka, sumigaw ka. That's the Lord deserve today. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri
sa'yo'y kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapanan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa'yo, Panginoon. Nasa Kanya, para lang sa'yo. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapanan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Pasasalamat. Ang alay ko sa iyo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyan kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magbubunyi pagkat pasasalamat. Ang alay ko sa iyo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyan kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Sabay-sabay tayo umawit sa Panginoon. Kalungkutan ko, iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko, iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Sa'yo lahat na nagpapasalamat sa'yo, Panginoon, ipalakpak mo ang iyong kamay. Pasasalamat. Ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyan kulay. Ang buhay kong ito, ako'y nagsasaya. Hallelujah! Kalungkutan ko, iyong binawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko, iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Sa'yo minsan pa lahat ang nakatanggap ng pagpupuri. Pasasalamat. Ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyan kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Lubuntan ka sa Panginoon. Kalungkutan ko, iyong pinawi. Palakpak mo ang iyong kamay. Bilang papuri at pagsamba. Pasasalamat sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Tunay na karapat-dapat ang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko, iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit. Sabay-sabay natin isigang puri sa iyo. Hallelujah! Pasasalamat sa iyo, Diyos. Salamat sa iyo. Sa kapayapaan, kagalakan at kalakasan, Panginoon, patuloy naming ipinagpapasalamat ang patuloy naming nararanasan sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa lahat ng patak ng luha, sa lahat ng pagod at problema, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus, awitin mo to ng buong puso para sa Kanya. Ialay mo ang iyong puso, ang iyong buhay para sa ating Panginoon. Huwag mong ialintana ang hiya para sa Diyos. Itaas mo ang iyong mga kamay, ialay mo ang iyong buhay para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah.
bawat tanong ng buhay. Suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. O Jesus, Jesus, ika'y nariyan.
dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang nilalais ko, Diyos, at kapayapaan sa piling mo. Sa'yo lamang, Panginoon, Jesus ang pangako mo. Ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo. Ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Awitin natin na may pagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa biyaya't pagpala. Ika'y kalakasan, kagabay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri, alay sa'yo. Jesus ang pangako mo. Ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo at di ka nag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Tapat ka, Diyos.
Awitin natin ang buong puso, buong buhay, na may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, na palagi nating tatandaan na ang pangako ng Panginoon ay hindi kailanman nagmahal, hindi kailanman nagbago, patuloy na nagiging tapat sa buhay natin, na hindi tayo mag-iisa, na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano man ang problema, ano man ang karanasan, ang Diyos ay patuloy na dyan, kasama mo sa bawat paglaban, patuloy na yumayakap, patuloy na kasama natin lahat. Hallelujah! Awitin mo na may buong puso. Hallelujah! Jesus, ang pangako mo at di ka mag-isa, hindi pababayaan na di iiwan kailanman, tapat ang pangako mo at di ka magbabago, wala nang papantay sa pag-ibig mo, sa iyong kabutihan. Salamat sa kapayapaan ng puso namin, Panginoon. Salamat, Lord God, at hindi ka nagkulang. Bagamat kami, Panginoon, hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Nagkakamali, nadudumihan, nadarapa, Panginoon. Pero ikaw ay patuloy na nandyan, kasama naming bumabangon, Panginoon. Kasama namin sa bawat oras. Na minsan, Panginoon, nawawalan kami ng pag-asa. Pero dahil sa salita mo, dahil sa pangako mo, patuloy kaming nagiging malakas. At patuloy kaming nagagalak na papurihan at sambahin ang pangalan mo. Dahil karapat-dapat ka sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya muli awitin natin ang pangako ng Panginoon na hindi nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Na sa anumang sitwasyon ng buhay mo, church, mga nilalang at lingkod ng Panginoon, patuloy na kasama natin ang Panginoon sa araw nito. At hindi niya tayo iiwan kailanman. Hallelujah! Awitin natin na may buong puso. Panginoon, pakinggan mo ang aming boses. Pakinggan mo ang aming puso. Pakinggan mo ang aming buhay. Alam naming nakikinig ka, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang kahilingan ng mga puso namin, Panginoon. At nakikinig ka sa lahat ng ito. At patuloy naming tatandaan na ang pangako mong hindi kami pababayaan ay kailanman hindi nagmamaliw, Panginoon. Kaya muli, lingkod, awitin natin. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan na di iiwan kailanman, tapat ang pangako mo at di ka nagbabago, wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah! Ipalakpak natin ng mas malakas na papuri at pagsamba ang iyong mga kamay para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! You deserve all the highest praise. Amen and amen. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang ating gabay sa pananampalataya at pamumuhay. Sa pamamagitan nito, ipinakikita sa atin ng Panginoon ang kanyang kalooban at hinuhubog tayo upang maging higit na katulad ni Kristo. Ngayong umaga, ihanda natin ang ating mga puso at isipan habang pinakikinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating teksto ay mula sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23 na siyang magiging batayan ng mensaheng may pamagat na the fruit of the Spirit. Inaanyayahan ko po
Ang ating scripture reader na si Marco of Merga na pumarito upang basahin ang salita ng Panginoon. Habang binabasa ang kasulatan, inaanyayahan ko rin po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Pagkatapos ni Marco ay susundan siya ni Pastor Jenny Taton para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. A blessed Sunday to everyone. For our scripture reading, if you have your Bibles with you, you may open it on Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. God bless His word. Maaari na pong umupo. Magaling magkabisado. Nakaka-challenge yun. Baka yung susunod, dapat kabisaduhin din. Nakakahiya naman kay Marco. Kaso isang chapter. Ayun po, salamat Marco sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-uusapan ay the fruit of the Spirit. Nung nakaraan po, yung message po ni Pastor Vlad ay tungkol sa mga spiritual gifts and talents. At bago po natin bago tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon, nauna na nating natanggap ang fruit of the Spirit nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay matatagpuan sa Galatians 5:22 to 23, na may tema po na Spirit-filled life is seen not only in gifts and abilities, but in Christ-like character. May isa pong magsasaka na nagtanim ng mangga. Araw-araw niya po itong dinidiligan at inaalagaan. Pagkalipas ng ilang taon, namunga po ito. Hindi niya na kailangang utusan yung mangga na mamunga ka. Sapagkat ito ay kusang namunga dahil ito ay malusog, may buhay, nakakabit siya sa puno. Kaya natural lamang na siya ay mamunga. Ganito rin daw po ang ating buhay Kristiyano. Hindi sapat na sabihin po natin na tayo ay born again, tayo po ay nagsisimba tuwing araw ng linggo, tayo po ay may ministry sa church. Ang tunay na tanong ay, may bunga ba ang Espiritu sa ating buhay? At kapag ang banal na Espiritu ay namumuhay at naghahari sa ating puso, makikita yung pagbabago sa ating pag-uugali, sa ating pananalita, at ang ating pakikitungo sa iba. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na makakarinig uli kami ng salita ng Diyos na magagamit po namin sa buhay namin, Panginoon. Niling po namin, Lord, na makapokus kami sa mensahe ng iyon, maintindihan at maunawaan namin at i-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa tangi pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay may 3 pong main points. At ang una ay ang the Spirit produce Christ-like character. Sabi po sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ano nga ba itong love, joy, and peace? Sabi po sa ChatGPT. Ayan ChatGPT, ang love is selfless, sacrificial care for others, reflecting God's love. Yung pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit, nagsasakripisyo kahit walang kapalit, nagmamahal kahit walang label. Ay, sa ano pala yun? Sa mga may relationship. Ayun, nagmamahal tayo kasi nauna nating natanggap yung pagmamahal na galing kay Kristo at ina-apply natin yung pagmamahal na yon sa ating sarili at sa ating kapwa. Pangalawa, yung joy. A deep, lasting gladness that comes from knowing God, not just from circumstances. Ito pong joy, yung
magkaiba po kasi yung joy at happiness. Yung happiness nakasalalay sa mga material things. Masaya ka kapag may natanggap ka na 13-month pay, masaya ka kapag na-promote ka, masaya ka kapag nakuha mo yung mataas na grade sa school, at pinuri ka ng boss mo. Pero yung joy dito, kahit ano, kahit wala ka, kahit yung iba meron, wala ka, masaya ka, kasi may Lord ka. Pangatlo, yung peace. Inner calm and confidence in God along with harmony with others. Yung mayroong kang peace na galing sa Panginoon, na kahit corrupt ang mga politiko natin, ang mga leader natin, kahit na late na tayo umuwi sa gabi, na hindi tayo natatakot na may mangyari sa atin, na maging kagaya tayo ni Move It Rider na sinaksak, hinold up, namatay, na kahit na hirap na yung bansa natin, kahit na alam natin na pag nag-aral tayo, nagtapos tayo ng pag-aaral, kasama tayo sa mga walang trabaho, unemployment, mayroon tayong peace sa Panginoon. Bakit? Kasi natanggap natin ang peace mula sa salita ng Diyos, mula sa bunga ng Espiritu. At ganito rin po yung ating buhay Kristiyano. Mapapansin po natin yung fruit na ginamit ni Pablo ay fruit, hindi fruits. Ibig sabihin po, iisang bunga lang pero may iba't ibang katangian. Ang lahat pong ito ay larawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito base sa sariling sikap lang, sa sariling kakayahan natin. Maraming tao kasi mabait kapag masaya, maganda ang mood, may natanggap ng kung ano-ano. Pero kapag nagalit na yan, may taong nagpainis ng galit niya, naiinis siya, nag-iiba ang kanyang mood. Hindi na siya nagiging mabait. Ang bunga daw po ng Espiritu ay galing sa presensya ng ating Panginoon sa loob natin. Hindi lang ito personality, pleasing personality. Iba po yun, personality, yung nasa loob natin. Ito po yung lumalabas sa ating pagkatao kapag tayo ay lumalabas na ng simbahan. Kagaya po ng mangga, illustration. Yung mangga, hindi po yan magsasabing, magbubunga ako. Mamumunga ako ng maraming mangga. May manggang kalabaw, manggang, anong mangga, manggapol, guagwapo, mga ganon. Siya po ay namunga dahil siya po ay may buhay. Siya po ay may dumadaloy na buhay sa kanya, galing sa ugat, sa puno, sa sanga. Ganon din po tayo. Kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoon, lalabas yung karakter sa atin. At paano po ba natin ito mai-apply? Sa ating pamamahay, sa bahay natin, mga kasama natin sa bahay. Makikita ba yung pag-ibig ni Kristo sa atin? Sa ating trabaho, makikita ba yung peace, yung kapayapaan, yung kagalakan, na kahit na yung kasama mo sa trabaho, hindi nagtatrabaho, ikaw nagtatrabaho, hindi ka nagagalit, may gala ka pa rin kasi ginagawa mo yung best mo kahit walang nakakakita. Sa social media, paano ba natin ma-apply yung love, joy, and peace? Kapag may nakita kang post na hindi na ganda sa umaga mo, kagising mo pa lang, may ganyan na. Tapos gigil na gigil ka na, hindi ka sumasagot. O kaya may kaaway ka sa kaklase mo, sa katrabaho mo, sa church. Minsan may mga hindi rin tayo nakasamang hindi natin kaunawaan. Hindi tayo nagpo-post ng mga negative para paringgan yung ating kapwa. Kasi mayroon kang love, joy, at peace. Yun po. Pangalawa po, the Spirit changes our relationship. Ito po yung matatagpuan sa verse 22 to 23. Patience, kindness, goodness, faithfulness, at gentleness. Sabi po uli ni ChatGPT, yung patience, kasi mahina po ako sa English. Kaya po pag nakikita nyo kung ang ganda-ganda ng post ko sa social media na English, hindi po ako yon. Kinopya ko lang po yun. Kasi po, mahina po. Parang magandang mag-post sa social media ng English, di ba? Kaysa sa Tagalog. Di ba? Kaya
kahit na hindi ako galing sa puso ko, basta maiano ko lang na inahanap ko sa para maganda-ganda naman pakinggan. Kasi minsan nagpost ako, pinilit ko talagang galing sa puso ko yung English ko, ipopost ko sa social media. May nagpost sa akin, sis, spelling mo mali, yung grammar mo mali. So, para maiwasan po yung pag-post ng hindi, naghahanap na lang ako na So, ganon. Sabi po sa ChatGPT, yung patience, enduring difficulties, and dealing with people without becoming angry or giving up. Ito po yung pagkain pasensya? Hindi. Ito po yung patience na kahit alam mo na nakakainis na siya, di mo siya pinapatulan. Kahit ang daming niyang sinabi sa'yo, nanahimik ka. Kasi po, sa totoo lang po, ang pananahimik, hindi po sign ng ikaw ay talo. Ito po ay sign din na marunong tayong umunawa sa circumstances na nangyayari sa paligid natin. Kindness, showing compassion, generosity, and concern for others. Kapag nangangailangan na maging mabait tayo sa kapwa natin, may tumatawid, na malilate ka na, tapos isa na lang, 3 hanggang 3 yung late mo, tapos pangalawa ka na, isa na lang, may kailangan ng tulong mo, tumatawid, matanda, tapos nakita mo walang ibang tao, anong gagawin mo? Malilate ka na, isa na lang, magagalitan na ako ng boss ko, paano ba to? Tinulungan mo. Kasi kailangan, isa kang, mabait kang tao. Meron nga dun sa MRT, nakasakay ako may nagkwento sa akin na meron daw yung bagon na puro senior citizen, may lalaki, pinaupo niya yung babae. Tapos sabi, say anything, say anything. Iniaantay niya mag-thank you yung tao, kasi naging kind siya dun sa tao. Yung tao hindi nag-say anything. Talagang umupo lang siya, without saying thank you. So, sa ganong may iba't iba silang sitwasyon na parang pag maging mabait ka, kahit na wala namang kahit na hindi ka naman magsisay ng thank you sa'yo, maging mabait ka pa rin. Or kapag merong gumawa sa'yo ng kabutihan, mag-say thank you ka pa rin. Kindness. Act of kindness. Goodness. Living with integrity and doing what is right. Ito po yung kahit walang nakakakita sa atin, tayo po ay gumagawa ng kabutihan. Sa tricycle, mayroon kang candy, titapon mo na lang. Yung iba, kunyari, tinaapon, no? Ay, nahuhulog. Yung mga ganon. Tapos, pakita mo sa paligid, walang naman nakatingin, walang kasunod na tricycle, tatapon mo yung basura mo. Instead na ilagay mo sa bag mo kasi madudumi yan ang bag mo. Yung mga ganon. Kahit wala pong nakakakita. Halimbawa sa trabaho, wala namang kayong bandy clock. Isusulat mo lang yung time in mo. Na late ka, hindi mo sasabihin kasi wala namang nakakakita, wala namang magbabasa ng DTR mo. Yung mga ganon. Tapos sa sedula, hindi mo dinideclare yung tunay mong amount ng sweldo mo kasi mababawasan ng malaki yung sweldo mo, yung pera mo, ito na lang yung pera ko, tapos ilalagay ko pa sa sedula yung tamang salary ko. Yung mga ganon. Kahit wala pong nakakakita, ginagawa po natin yung kabutihan. Faithfulness, being trustworthy, loyal, and dependable in your relationship with God and others. Tapat ka sa Panginoon. In spite na mayroon kang nararamdaman, mayroon kang kalungkutan, may struggle, tapat ka sa Panginoon. Tapat ka sa kumpanya kahit na ang sweldo mo ay mababa lang, ginagawa mo pa rin. Kahit na hindi mo trabaho, mataas ang posisyon mo, inutusan kang bumili ng merienda, tapos ikaw lang yung nakita doon, medyo mataas ang posisyon mo, ginagawa mo. So yun po, yung patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness. Karamihan po, itong bunga ng Espiritu na ito po ay pakikitungo natin sa ating kapwa. Madali kasing mabait kapag madali yung kausap natin, di ba? Mabait yung tao sa paligid natin, di ba? Wala nga naman maging mabait ka kapag Pero kung meron kang banal na espiritu, kahit hindi mabait yung mga tao sa paligid mo, magiging mabait ka.
Ang tunay na bunga ng Espiritu ay lumalabas kapag mahirap mahalin yung tao sa paligid natin. Kapag mayroon tayong nakaaway, wala naman tayong ginagawa, pero inaaway tayo. May chismis na nagsasharon ka ng pagkain pagkatapos ng kainan. O mamaya may plastic akong dala. Yun. O kaya mayroong nangutang sa'yo, kapitbahay nyo, tapos pag nakikita kang iningitian ka lang, sabi, parang walang parang walang utang dinadaan-daanan lang ako Tapos nung makautang-utang, ang bait-bait, mukhang maganda yung muka. Tapos nung sinisingin mo na, nagiging tigre, galit pa sa'yo, mga ganon. Ganito po, yung patience, kindness, goodness, faithfulness, na gentleness na dapat na i-apply po natin sa atin. At isa pang illustration dito, yung ina na pagod galing trabaho. Pag-uwi niya, magulo yung bahay. Tapos makita niya yung mga anak niya, nag-ML, naglalaro. Tapos yung plato, ang dami-daming hugasan, yung kalat, nandun, mga ganon. Pwede po tayong sumigaw, di ba? Pwede tayong mainis. Pagod ka, tapos ganun pa yung madadatnan mo. Pero pinili nating hindi magsalita. At sinabi natin, anak, pagod na ako kasi marami akong ginawa, mapapasma yung kamay ko. Pwede bang ikaw na lang maghugas ng pinggan? O, di ba? May ilang... Pag ganyan po ang sinabi natin, ewan ko lang pag hindi pa maghugas ng pinggan yung mga anak natin. Kasi meron tayong bunga na spirito. Nasa gitna ng pagod natin, ina-apply natin yung kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at patience. At paano pa po natin may apply itong number 2, yung Spirit changes our relationship? Una, magpatawad po tayo kapag mayroong nakakaaway tayo. Mayroon tayong nakaalitan. Alam mo po, sa totoo lang, kahit close na close kayo, magkakaroon pa rin kayo ng kaaway. Yung friction ba? Kasi ganun po kahit sa pamilya, sa mag-asawa, magkapatid, normal po yung merong tampuhan. Minsan nga, nagbablock-block pa nga O, diba? Tapos minsan, kakain, hindi na lang sasabay. Yung mga ganun. Tapos, hindi nagpapansinan, mga ganun. Pero piliin po natin na kahit na tayo ay may kaalitan, magpatawad po tayo. Kahit 76 na, isa na lang. Sabi, di ba? 77 beses kang magpatawad, patawarin pa rin natin. Kasi po, mas lamang sa Panginoon ang taong nagpapatawad kaysa nakikipagtalo at nakikipag-alitan. Magsalita po tayo ng may kabaitan. Sabi po sa iba, kapag galit na si mister, wag mo nang sabayan. Kasi kapag pareho kayong magkagalit, galit siya, tapos mataas din boses mo, magsisigawan na kayo, wala kang mangyayari. Dapat yung isa magpakumbaba. Happy wife, happy life. Hindi. Ganun po. Pag halimbawa, alam mo namang may mali ka, na tumahimik yung isa, ka na lang, pag alam mo may mali ka, magbigay ka na lang ng chocolates, flowers, mga lalaki. Ayan. Yung, minsan po, yun yung act of, yun yung symbol ba, ang tawag doon? Yun yung ating pagpapakita na tayo po ay nagsusurrender, nakikipagbate. Minsan kasi ang hirap sabihin ng sorry, di ba? Tama? Pero minsan, mas pinipili natin na magbigay ng something na tapos kapag naman tayo binigyan ng mga something na ng mga halimbawa BFF natin, nakikipagbati, binigyan tayo ng chocolate. Huwag na tayong ano ba yan? Hindi ako makukuha sa chocolate. Sorry, hindi nga masabi, chocolate lang. Mga ganun. Kasi po, minsan, mahirap po magsabi ng sorry. Pero kapag nakita po nating nagsusorry na siya, something na binibigyan niya, wag na po tayong magpakataas. Magsalita po tayo ng may kabaitan at maging tapat tayo at maaasahan kahit sa maliliit na bagay. Yon, kindness.
maging tapat po tayo kahit sa maliliit na bagay. Kahit na sa tindahan, alam mong sobra yung piso yung binigay sa'yo, piso lang to, hindi naman siya maghihirap dito kapag iba nila ko. O kaya malayo ka na, ay, sobra pala yung binigay sa akin. Ayaw mo nang isoli kasi pagod na, malayo na, sabi ko, maintindihan naman siguro ni Lord. Hindi po ganon. Kahit po, ano pa, yung mga bagay na yan, maliit man yan, at kung maaasahan tayo sa maliliit na bagay, mas ibibless tayo ng Panginoon. Pangatlo po, the Spirit gives control. Mahaba na ba yung ano ko? 11:03. The Spirit gives control. Sabi po sa verse 23, self-control, against such things there is no law. At sabi po, ang self-control daw yung ability to resist temptation and manage your thoughts, words, and action. Tatlo po yung ating iko-control. Yung thoughts, yung words, at saka yung actions natin. Yung sabihin nating hindi sa ating flesh at oo sa ating Panginoon, yun po ang ibig sabihin ng self-control. Yung hindi tayo magpapaalipin sa galit na kahit alam nating nakakainis na, sabihan ka ng nakakahiya, napahiya ka sa maraming tao, pinili mong kontrolin yung sarili mo. Yung tukso, alam mong lahat sila nagkokopyahan sa school. Ikaw hindi. Natutukso ka na pero hindi mo pa rin ginawa. Sabi mo, wala. Bakit sila? Kaya naman nilang magkopyahan sila. Tapos makikita ko sa with honor sila. Ako hindi with honor. O kaya nasa las ako, tapos yung mga nasa unahan with honor, tapos nagkokopyahan lang. Yung mga ganon, hindi po natin pinili yung masama. Yung bisyo, noon, yung panahon namin, Gen X. Yan. Ayan tapat ako. Sa amin, dati ang bisyo, alak, sigarilyo, droga, babae. Pero ngayon po, kahit po social media, kasama po sa bisyo. Bakit? Minsan kasi nauubos na yung oras natin. Hindi na natin nagagawa yung mga gawaing bahay. Mama, nagugutom na ako. Mama, ano ulam? Mamaya na, matatalo na ako. Mga ganon. Tapos, naglalaro ka pa, biglang magsisimba na, oras na ng simba. Hindi naman makikita ni pastor yan na malilate ako eh. Hindi ka na nakapag-attend ng devotion. Yung mga ganon, kasama po sa bisyo yon, yung pagsa-social media, pag-online gaming. Actually po, yung online gaming, meron na rin pong online gambling. Ewan ko kung totoo to, yung si Ibana, namimigay ng iPhone, tapos maglaro ka. Totoo ba yon? Ewan ko kung totoo yun sa social media. Kasi po, marami na pong nasirang pamilya dahil sa pag-online gambling. Maniwala po kayo. Wala pong mangyayari dyan. Hindi po kayo yayaman sa pag-online gambling. Self-control. Kasi po minsan sa social media, lumalabas siyang kusa, di ba? Parang natutokso ka, tapos sasabihin nung sa post, nanalo ako ng ganyan. Tapos ini-interview yung mga nanalo daw sila ng ganyan, tumulong sila sa pamilya. Pwede ka naman tumulong sa pamilya kahit di ka nanalo sa online gambling na yan. At marami pong, kung nanood po kayo dati, Jessica Soho, yung mga teacher, na humihingi sila kay Jessica Soho ng tulong kasi nabaon sila sa utang. Yung mga ganun. Yung pong din, yung mga loan, one hand, money marks. Di po ako nagagalit po sa mga yan. Pero sa totoo lang po, kung aanuhin nyo po yung mga loan na yan sa online loan, compute nyo po, ang laki po ng interest. Tapos, gipit ka, hindi lang si Bombay. Meron na ring online na utang. Loan dito, loan doon. Yun. Yung mga ganon, nababaon kayo sa utang kapag self-control. Kapag dumaan yan sa social media nyo, ay nyo lang, huwag nyong pansinin. Kapag wala na kayong pera, huwag nyong pansinin. Self-control. Diyan po masusukat ang ating self-control na binigay sa atin ng ating Panginoon. Para pong preno ng sasakyan yan, kahit po malakas ang sasakyan, malakas yung makina,
Delikado po yan kapag walang preno. Ganon din po yung ating mga talento, spiritual gifts, talents, yung kaalaman natin, yung posisyon natin. Kapag hindi po natin yan nagamit, kapag hindi po natin nagamit yung self-control, maaari po maging mapanganib yan sa atin. Ginigaya ng Panginoon yung mga yan, pero kapag hindi po natin na self-control yung sarili natin, na over-exercise po natin, kahit na mali, mawawala rin po tayo sa focus sa Panginoon. Paano ba natin makokontrol yung mga bagay-bagay na yan? Kontrolin yung dila bago magsalita. Pero kahit yung kamay, kontrolin din kapag sa social media. Hindi lang dila. Minsan sa social media. Minsan sa social media may nag-aaway na rin, nagbabangayan. Yan. Kontrolin yung galit bago sumabog. Kahit galit na galit ka na. Gumawa ka yung iba may mga hinahawakan na ball na stress ball. Pag galit na galit ka na. O kaya yung walk out ka na lang kaysa may masabi kang magsasabog kayo. Kontrolin yung isip bago magkasala. Minsan, kahit yung pag-iisip natin, nung panahon namin, kapag nagagalit kami, iniisip namin, madapa ka sana. Minsan pa nga, pag worse, mamatay ka sana, mga ganon. Yun. Pero ngayon, kahit po sa pag-iisip po natin, nakakaisip tayo ng masama, makarma ka sana, bumalik sana sa yung ginagawa mo, mga ganong words na nasa sa isip pa lang natin, nagkakasala na po tayo. Kontrolin din po natin yung oras natin. Unahin natin ang Diyos. Minsan kasi, yung oras natin nagagamit natin sa hindi maganda. Kaya, self-control ang kailangan. In conclusion po, may dalawa pong puno sa isang bakuran. Pareho po silang malaki, pareho po silang may dahon. Pero yung isa may bunga, yung isa wala. Pero sa kalayuan, makikita mo parang pareho lang. Pero pag nilapitan mo na, makikita mo, ay, may bunga yung isa wala. Ganon. Ganito rin din po ang buhay nating mga Kristiyano. Maaari pong pare-pareho tayong nagsisimba tuwing araw ng linggo, umaatin ng dawn watch, umaatin ng prayer meeting, umaawit tayo ng praise and worship kanina. Kahit sa bahay, nagpapatugtog tayo. Naglilingkod tayo, may ministry tayo sa church. Pero ang tunay at tanda na pinaghaharian tayo ng Panginoon, ng ang Banal Espiritu, ay yung taong mayroong pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, may kabaitan, may kabutihan, may kahinahunan, at may pagpipigil sa sarili. Hindi lang po tayo tinawag para gamitin po yung magkaroon tayo ng regalo, yung gifts, spiritual gifts. Tinawag din po tayo upang magbunga yung ating karakter. Karakter na kagaya ng ating Panginoong si Kristo. Ang tanong po ngayong umaga, kung titingnan po ng ating pamilya, ng ating kapitbahay, at mga katrabaho, yung ating buhay, ano po kaya yung bunga na makikita nila sa atin? Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Inaamin po namin na kami po ay madalas kulang. Kulang kami sa pag-ibig, sa pagtitiis, kahinahunan, kabaitan, kapayapaan, kagalakan, pagpipigil sa sarili. Hindi po namin, Lord, kayang baguhin yung aming sarili sa sariling kakayahan lamang. Kaya Espiritu Santo, punuin niyo po ang aming puso. Tulungan niyo po kami mamuhay kagaya ni Kristo. At naway makita sa aming tahanan, sa aming paaralan, sa aming katrabaho, at sa aming mga kapitbahay, ang bunga ng iyong presensya. Turuan niyo po kaming magmahal, magpatawad, magtiis, at mamuhay ng may kagalakan. Panginoon, gawin niyo po ang aming puso na mamunga para sa iyong kalwalhatian. At sa lahat po ng aming gagawin, si Jesus lamang po ang maitaas at maparangalan. Sa pangalan Kristo. Amen. Mga kapatid, tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng ating pagpapala
At siya rin ang nagkakaloob sa atin ng iba't ibang kaloob upang magamit sa gawain niya. Sa diwa ng ating tema, Gifts of the Holy Spirit, alalahanin natin na ang pagbibigay ng ikapu at handog ay isa ring pagsamba at pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos. Habang malaya natin tinatanggap ang kanyang mga biyaya, naway maluwag din nating maibalik ang maluwag din nating ibahagi ang ating mga tinatangkilik para sa pagpapatuloy sa kanyang gawain. Sa pagkakataon po ito, tinatawag ko po si Alexis Vasquez para pangunahan po tayo sa pagbibigay ng ating kaloob. Ayan, para naman po sa ating offertory, may babasahin lang po akong isang verse na matatagpuan sa Psalms chapter 50 verse 14 to 15. Sabi po dito, offer to God a sacrifice of thanksgiving and fulfill your vows to the Most High. Call on me in the day of distress. I will rescue you and you shall honor me. Maaari na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love. Inaanyayahan ko po ang lahat para sa paggalang sa prayer. Lahat po tayo tumayo. Let us pray. Heavenly Father, we offer you these gifts as sign of our gratitude. Bless what we give and use it to serve to others and bring glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat o sa bawat lahat na naririto sa ating simbahan. Dako na po tayo sa ating acknowledgement and announcement. Ina-acknowledge po natin ang lahat ng tumayo sa araw na ito. Mula sa call to worship, yours truly, scripture reading, si Marco Oberga, sa offertory si Alexis Vasquez. MC, yours truly, call to worship, yours truly, offertory. Para po sa next Sunday, si Pastor Rafi Malang, call to worship, Pastor Rafi again, offertory, Henrik Malang, scripture reading, Pastor Vlad Venus, and announcement, Pastor Rafi Malang. Other announcement po, prayer meeting every Wednesday po ito, 8 p.m. Kung may mga wala naman po kayong ginagawa dyan, punta po kayo. Youth Connect, every Sunday after service po ito. Pinapangunahan po tayo dito para sa mga kabataang lalaki ay pinapangunahan po tayo ni Pastor Vlad Venus at sa mga kabataang babae ay si Ate Cathy Venus. Children's Sunday School, every Sunday po ito, 3 p.m. Kung may mga kakilala po tayo mga bata na may mga kaanak, pupuntahin po natin dito sa ating simbahan. Dawn Watch, every Saturday at 5:30 a.m. Pinapangunahan po tayo dito ng ating mga kananayan. Next. Ayan. Meron po tayong upcoming fellowship, Zone 2 Youth Fellowship, teach you a lesson. Okay, so darating na next week na po ito. Tama ba? Next week na po ito. Nanyayahan ko po yung mga kabataan dyan. Youth and Young Pro po. May registration ito. Tama ba, Alex? Alexis? Tama. May registration ito. Ayan. May registration fee po ito. Southeastern
Ayan. Yung registration po, young people, 20 pesos. Young teens, 15 pesos. Southeastern Luzon District, Prayer Day, United in Prayer, Empowered by Faith. Sa August 8 po ito, 8 a.m. to 12 noon. Gaganapin po siya sa South Alive Christian Fellowship, Village East. Ang ating speaker po dito ay si Reverend Jonathan Lakila. May registration fee po ito na 300 pesos. Ayan, happy birthday po sa ating mga celebrants. July 23, si Kuya Giovanni Galito. Happy birthday to you. July 29, Micaela of Merga. Happy birthday. Happy July 29 din, si Happy birthday. Ate Helen Corbin. Ayun lamang po para sa ating acknowledgement and announcement. Inaanyayahan ko na po si Pastora Jenny Taton para sa ating prayer and benediction. Lord, salamat po sa katagumpayan ng aming pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa mga tao na nagbigay ng oras at panahon, nagsakripisyo para po makasama, makapag-fellowship sa bawat isa, makarinig ng salita ng Diyos. Salamat po dahil hindi po nasayang ang mga oras namin sapagkat ang Diyos namin ay buhay at masaya po kami, Lord, na kami po ay sumasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sa amin pong paghiwa-hiwalay, Lord, baunin po namin ang karakter ng aming Panginoong Hesus. Ang fruit of the Spirit. Baunin po namin ang mga pagpapala dahil kami po ay nagmahal sa inyo, Panginoon, kagaya ng pagmamahal niyo, Panginoon. Baunin po namin ang kagalakan sa bawat isa, Panginoon, na nakasama namin sila. Kahit minsan sa isang linggo, nagkaroon kami ng mga ng oras, panahon, nag-uusap kami, Panginoon. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po, Lord, dahil hindi po nasayang yung mga upuan. Pinuno niyo po ng mga tao na nananalangin, sumasamba sa inyo, Panginoon. At sa amin po mga gagawin pa, Lord, sa umagang ito, patuloy niyo pong gabayan at ingatan ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, sa presensya niyo. Salamat po, Lord, sa inyo na nakinig kayo, Lord, sa aming mga pag-aawitan, sa aming mga pasasalamat, sa aming mga buhay na inalay sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at sa inyo po ang kapayapaan at kagalakan, Panginoon. Sa nawa po, malulahati kayo, Lord, sa bawat buhay na inalay ng bawat isa, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah.